Habang abala ang buong mundo sa tensyon sa Middle East, may isang eksenang tahimik na nagaganap sa likod ng kamera. Ang foreign minister ng Iran bigla na lang nagtungo sa China para humingi ng suporta. At ang nakakagulat, mukhang handang tumulong ang Beijing kahit sila mismo ay tinatamaan ng krisis. Noong mga nakaraang taon, tinatayang 40 hanggang 50% ng imported oil ng China ang dumadaan sa Strait of Hormuz. Pero ngayon malaking problema iyon dahil sa kaguluhang konektado mismo sa Iran. Kaya para sa marami, parang imposible na tutulungan pa ng China ang Iranian regime. Pero kabaliktaran ang nangyayari. Nagsimula ang lahat matapos parusahan ng US Treasury Department ang isang malaking refinery sa China na tinatawag na Hangi Petrochemical Refinery. Hindi ito maliit na kumpanya lang. Isa ito sa pinakamalalaking refinery sa buong bansa. Araw-araw, kaya nitong magproseso ng humigit kumulang 400,000 barrels ng oil. Sa laki ng operasyon nito, ito na ang second largest independent refinery sa China. Noong huling linggo ng April, opisyal itong nilagyan ng sanctions ng Amerika. Washington has officially sanctioned Henghe Petrochemical, one of China's largest refineries. It has a processing capacity of roughly 400,000 barrels of crude oil per day. At ayon kay Treasury Secretary Scott Bessent, mas lalo nilang hinihigpitan ng pressure laban sa Iran at sa mga bansang tumutulong dito. Ayon kay Bessent, nakikipag-coordinate na raw sila sa mga bansang kaalyado nila sa Gulf region. Dahil matagal na rin umanong nakakaranas ng pag-atake ang mga bansang iyon, mas handa na raw silang ibahagi ang impormasyon tungkol sa bank accounts ng mga miyembro ng Iranian regime. Dagdag pa niya, kinakausap na rin nila ang iba't ibang bangko, kasama na ang mga Chinese banks, para ipaalala na bawal ang pagbili ng Iranian goods. At kapag may gumamit ng US dollars para rito, posible raw silang tamaan ng sanctions. Hindi lang iyon. Nagbabala rin siya tungkol sa tinatawag na secondary sanctions. Ibig sabihin, kahit hindi ka direktang konektado sa Iran, maaari ka pa ring maparusahan kapag tumulong ka sa kanilang negosyo. Pero dito naging mas dramatic ang sitwasyon. Sa halip na umatras, gumanti ang China sa paraang bihira nilang gawin. Naglabas sila ng isang injunction na halos nagbabawal sa mga kumpanya sa loob ng China na sumunod sa sanctions ng Amerika. Sa madaling salita, sinabi ng Beijing na illegal para sa kanilang mga kumpanya ang basta na lang sundin ang utos ng US. At dito naipit ang maraming international companies. Dahil ngayon, dalawang batas ang kailangang sundin. Kapag sumunod sila sa sanctions ng Amerika, maari naman silang lumabag sa batas ng China. Pero kapag sinuway nila ang US sanctions, posible namang patawan sila ng parusa ng Amerika. Para itong negosyo na naiipit sa gitna ng dalawang higanting bansa. Mas nakakagulat pa rito, hindi ito karaniwang ginagawa ng China. Totoo, dati nang may mga Chinese companies at banks na pinatawan ng sanctions dahil sa pakikipagkalakalan sa Iran. Pero nung mga nakaraan, hindi naman agresibong sumasagot ang Beijing. Ngayon lang talaga sila seryosong lumaban at may malaking dahilan kung bakit. Napakahalaga ng refinery na ito para sa ekonomiya ng China. Bukod sa laki ng produksyon nito, mahalaga rin ito sa supply ng oil sa mga kalapit na rehiyon. Kapag huminto ito, maraming industriya ang pwedeng maapektuhan. Kaya para sa China, hindi lang ito tungkol sa Iran. Usapin na rin ito ng sariling ekonomiya at energy security nila. Sa side naman ng Amerika, hindi pa malinaw kung ano talaga ang magiging sagot nila. Hanggang ngayon wala pang diretsong pahayag ang Treasury Department kung paano nila haharapin ang ginawa ng China. Pero dati nang sinabi ng US na anumang kumpanya na lalabag sa kanilang sanctions ay maaaring tamaan ng secondary sanctions. Ang problema, sinabi nila iyon bago pa naglabas ng injunction ng China. Kaya ngayon maraming analyst ang nagtatanong kung handa nga bang makipagbanggaan ng Washington sa Beijing sa ganitong sensitibong panahon. Lalo na't may isa pang malaking development na paparating. Ayon sa mga ulat, nakatakdang bumisita si President Trump sa China para makipagpulong kay Xi Jinping sa May 15. At dahil malapit na yon, mukhang ayaw muna ng Amerika na gumawa ng mas malaking diplomatic conflict bago ang meeting. Kahapon naman, nagsagawa ng press conference si Secretary of State Marco Rubio. Tinanong siya tungkol sa isyong ito. Pero hindi rin siya nagbigay ng diretsong sagot kung ano ang magiging aksyon ng Treasury Department. Gayunpaman, may ilang mahalagang detalye siyang nabanggit na nagpapakita kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Sa puntong ito, malinaw na hindi lang simpleng usapin ng oil o sanctions ang labanang ito. Unti-unti na itong nagiging power struggle sa pagitan ng Amerika at China. At sa gitna ng tensyon, ginagamit ng Iran ang pagkakataon para humanap ng mas malalakas na kakampi.
Ang tanong ngayon, hanggang saan handang pumunta ang China para protektahan ang Iran? At gaano kalayo naman ang kayang gawin ng Amerika para pigilan ito? Dahil kapag parehong umatras ang dalawang superpower, posibleng manatiling kontrolado ang sitwasyon. Pero kapag walang gustong magpatalo, pwedeng mas lumaki pa ang tensyon na ito sa mga susunod na linggo. Pagkatapos ng matinding pressure mula sa Amerika, lalo pang uminit ang sitwasyon ng magsalita si Marco Rubio tungkol sa posibleng parusa laban sa mga bansang hindi susunod sa US sanctions. Well, I'll direct you to Treasury on that front. There are options that we have. If you ignore our sanctions, you're going to face secondary sanctions. And I don't have an announcement for you on that today, but we don't do these things, for symbolic purposes. Pero mas naging matindi ang tono niya ng pag-usapan na ang Iran at ang Strait of Hormuz. Ayon kay Rubio, on the first point about the visit, it's fine. I hope the Chinese tell him what he needs to be told, and that is that what you are doing in the Straits is causing you to be globally isolated. Dagdag pa niya, hindi raw dapat pinapasabog ng Iran ang mga barko. Hindi raw dapat sila naglalagay ng mga mina sa dagat at lalong hindi raw dapat nila hinahawakan hostage ang buong global economy. At dito niya ipinunto kung bakit mahalaga rin ito para sa China. Ayon kay Rubio, export-driven economy ang China. Ibig sabihin malaking bahagi ng ekonomiya nila ay nakaasa sa pagbebenta ng produkto sa ibang bansa. Pero paano raw makakapag-export ang China kung hindi makakadaan ng maayos ang mga barko? Paano raw makakabili ang ibang bansa kung bumabagsak ang global economy dahil sa tensyon sa Strait of Hormuz? Sa madaling salita, kahit kakampi ng Iran ng China, nasasaktan din sila sa nangyayari. Ayon kay Rubio, nasa interes din ng China na pigilan ng Iran sa pagsasara ng Strait of Hormuz dahil isa rin ng Beijing sa pinakamalaking maapektuhan dito. Pero habang umiinit ang usapan sa Washington, isang malaking development naman ang tahimik na nangyari sa Beijing. Noong nakaraang gabi, bumisita sa China si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi. Ito ang unang pagpunta niya roon mula nang magsimula ang digmaan, kaya maraming observers ang nakatutok sa meeting na ito. Lalo na China ang pinakamalaking economic backer ng Iran at bumibili ng halos 98% ng oil exports nito. Dahil dito, maraming analysts ang naniniwalang napakahalaga ng suporta ng Beijing para manatiling buhay ang ekonomiya ng Iran. Kaya marami ngayon ang nagtatanong kung ano talaga ang sadya ni Araghchi sa China. May ilan na naniniwalang humihingi siya ng dagdag na economic support, habang ang iba naman ay iniisip na baka military o diplomatic backing ang kailangan nila habang lumalala ang pressure mula sa Amerika. Pero habang pinag-uusapan ang pagbisitang ito, biglang naglabas ng pahayag si President Trump na ikinagulat ng marami. Ayon kay Trump, mananatili ang blockade sa Strait of Hormuz, pero pansamantalang ihihinto ang Project Freedom para mabigyan ng pagkakataon na matapos at mapirmahan ng posibleng kasunduan. Dito lalo naguluhan ng maraming observers dahil ilang araw lang bago nito, paulit-ulit pang sinasabi ng mga opisyal ng Amerika na humanitarian mission ng Project Freedom para tulungan ang mga barkong naipit sa Persian Gulf dahil sa tensyon sa Strait of Hormuz. At hindi maliit na operasyon ang pinag-uusapan dito. Tinatayang nasa around 2,000 ships ang ilang buwan nang hindi makaalis sa Persian Gulf. Mahigit 2 months na raw na stranded ang mga barkong iyon. At kasama ng mga barkong iyon ay humigit kumulang 20,000 sailors na matagal nang naiipit sa dagat habang naghihintay na maging ligtas muli ang ruta. Kaya nang sabihin ni Trump na pansamantalang ihihinto ang movement operation, maraming analysts ang nagtaka. May secret negotiations na ba talagang nangyayari sa likod ng kamera? May bagong kasunduan na bang binubuo ang Amerika, Iran at China? O baka naman sinusubukan lang ng lahat na pigilan ang mas malaking giyera bago pa tuluyang sumabog ang sitwasyon? Sa ngayon wala pang malinaw na sagot, pero isang bagay ang siguradong malinaw. Habang tumatagal ang krisis na ito, mas maraming bansa ang nadadamay sa lumalalang tensyon. At habang lumalaki ang pressure sa Iran, mukhang lalo rin silang kumakapit sa China para mabuhay ang kanilang ekonomiya at gobyerno. Ang tanong ngayon, hanggang kailan kayang balansehin ng China ang sarili nilang interes habang pinoprotektahan ng Iran? At kapag tuluyan ng nabigo ang negosasyon, ano ang susunod na mangyayari sa isa sa pinakamahalagang shipping routes sa buong mundo? Habang tumatagal ang tensyon sa Strait of Hormuz, mas nagiging desperado rin ang sitwasyon ng libu-libong tao na naiipit sa dagat. Ayon sa mga ulat, unti-unti nang nauubusan ng supplies ang mga barkong ilang buwan ng stranded sa Persian Gulf. Hindi lang fuel ang problema, pati pagkain, gamot at iba pang basic necessities para mabuhay sa gitna ng dagat nagsisimula na ring maubos.
Dahil dito inilunsad ng Amerika ang tinatawag nilang humanitarian mission na Project Freedom para tulungan ang mga barkong naipit sa Persian Gulf dahil sa tensyon sa Strait of Hormuz. Sa isang press conference, sinabi ni President Trump na kahit target ng Amerika ang Iran, naging relatively friendly pa rin daw ang China sa US habang nagpapatuloy ang krisis. Ayon kay Trump, posible ring makatulong si Xi Jinping para mapakalma ang sitwasyon. Dagdag pa niya, alam ng China kung gaano kalaki ang epekto ng kaguluhan sa Strait of Hormuz dahil malaking bahagi ng oil supply nila ay dumadaan sa rutang yon. Sinabi rin ni Trump na naging respectful ang China at hindi sila direktang hinahamon ng Beijing kahit sensitibo ang sitwasyon. At para kay Trump, malaking bagay iyon. Pero habang pinapakita ni Trump na parang malapit na ang isang kasunduan, may ibang tono namang lumalabas mula sa ibang opisyal ng Amerika. Dito lalo naging magulo ang buong larawan. Dahil habang sinasabi ni Trump na posibleng malapit ng mapirmahan ng deal sa Iran, si Marco Rubio naman ay nagsasabing hindi pa nga raw malinaw kung sino talaga ang may kontrol sa Iran. Ayon kay Rubio, iba-iba raw ang factions na nagpapatakbo sa loob ng Iranian government. Sa madaling salita, kahit may kausap ang Amerika, hindi sigurado ang Washington kung iyon ba talaga ang grupong may tunay na kapangyarihan para tumupad sa anumang kasunduan. At may isang pangyayari kamakailan na lalo raw nagpatunay dito. Noong isang araw, umatake ang IRGC laban sa UAE. Pero matapos iyon, mismong Iranian President pa raw ang nagalit at nagsabing hindi nila suportado ang naturang pag-atake. Ipinapakita raw nito na may mga grupong nag-aagawan ng impluwensya sa loob ng Iran. May mga gustong makipag-deal at meron ding mukhang gustong ituloy ang agresibong aksyon laban sa mga kalaban nila. Kaya habang optimistiko si Trump na malapit na ang kasunduan, mas maingat naman si Rubio. Sa isang panayam, diretsahan siyang tinanong kung may nakikita ba silang seryosong senyales na handa ang Iran na isuko ang nuclear weapons program nito. At ayon kay Rubio, matagal na raw sinasabi ng Iran na ayaw nilang magkaroon ng nuclear weapons. Pero para sa Amerika, hindi raw tugma ang kanilang mga sinasabi sa kanilang ginagawa. Ayon kay Rubio, kung talagang wala kang planong gumawa ng nuclear weapon, bakit ka magde-develop ng long-range missiles na kayang tumama sa malaking bahagi ng Europe? Bakit ka raw gagawa ng malalaking underground facilities para sa uranium enrichment? At bakit mo raw itatago ang mga operasyon sa loob ng mga bundok, kuweba at mga lihim na pasilidad? Para kay Rubio, yun mismo ang dahilan kung bakit hindi nagtitiwala ang Amerika sa Iran. Sa mata ng Amerika, maraming galaw ng Iran ang kahawig ng isang bansang gustong magkaroon ng nuclear weapons. Kaya habang nagpapatuloy ang negosasyon sa pagitan ng US, Iran at China, lalo pang lumalaki ang pagdududa ng Washington sa tunay na intensyon ng Tehran. Ayon kay Marco Rubio, matagal nang may lihim na bahagi ang nuclear program ng Iran. May hawak pa rin umano silang highly enriched uranium na umabot sa 60% enrichment, bagay na ayon sa Amerika ay walang civilian use at posibleng konektado sa paggawa ng nuclear weapons. Dagdag pa niya, kung civilian nuclear energy lang talaga ang habol ng Iran, maaari silang umangkat ng enriched materials tulad ng ginagawa ng ibang bansa imbes na magtayo ng mga lihim na underground facilities. Habang sinusubukan ng Amerika na magkaroon ng diplomatic solution, ipinapakita naman ng Iranian media na parang umatras ang US at panalo ang Iran sa nangyayaring tensyon. Kasabay nito, lalo ring umiinit ang sitwasyon sa Strait of Hormuz. Ayon kay General Dan Kane, mula nang ianunsyo ang ceasefire, 9 na beses nang umatake ang Iran laban sa commercial vessels, 2 container ships ang sinakop at higit 10 times nilang inatake ang US forces. Sa ngayon, mahigit 22,500 mariners sakay ng more than 1,550 commercial vessels ang stranded pa rin sa Arabian Gulf. Iniulat din na umatake ang Iran sa Oman at United Arab Emirates. Kabilang ang tangkang pag-atake sa Fujairah Oil Terminal gamit ang drones, cruise missiles at maliliit na bangka. At sa gitna ng krisis, naglabas pa umano ang Iran ng bagong sistema para sa mga barkong gustong tumawid sa Strait of Hormuz, kung saan sinasabing maniningil sila ng around $2 million kada tanker para makadaan. Habang wala pang malinaw na kasunduan mula sa meeting ng Iranian Foreign Minister at China, nananatiling nakaabang ang buong mundo kung magkakaroon ba ng diplomatic deal o tuluyan pang lalala ang tensyon sa rehiyon.